Anong balita mga pare ko Nagsimula na dito ang preseason ng NBA. Naglalabasan na kagad ang mga angas. Unang debut game ni Russell Westbrook sa Denver. Ayaw bantayan dito ng Boston, pinakitaan tuloy din ni Brody. Heto na mga pare ko unang laban ito sa preseason. Denver Nuggets laban dito sa defending champion na Boston Celtics. Unang debut game ito ni Russell Westbrook para sa Denver. Coming off the bench muna dito si Brody. Halos wala naman nagbago dito sa starting lineup ng Denver. At ganun din naman dito sa Celtics. Well, first quarter mga pare ko unang nakontrol dito ng Denver Nuggets ang kalamangan kung saan maagang kumanada si Michael Porter Jr. na siya rin naging unang leading scorer dito ng Denver. Naramdaman dito rin ang opensa ni Jokic at Murray under 8-minute mark. Nasayang itong alley-oop dunk ni Gordon mula kay Joker. Halfway mark, umabot pa sa 7 points ang kalamangan ng Denver. At dito na rin pinasok ang bagong Santa dito sa Denver. Yan ay wala nang iba si Russell Westbrook. At unang tira pa lang dito ni Westbrook ay pumasok kaagad ito. Mula naman niya sa napakagandang assist ni Nikola Jokic. At naghiyawan dito ang mga fans ni Russell Westbrook. Pero kumanada kaagad ito ang kalbo ng Celtics na si Derek White na meron itong 9 points and Jason Tatum with 5 points sa first quarter. Samantala naman dito sa last 2 minutes, nag-showtime pa dito si Jaylen Brown at walang nakakasabay dito sa dunk na ito. Sabay angas pa dito ni JB pero hawak pa rin dito ng Denver ang kalamangan. At sa second quarter naman, take over na para dito sa Boston. Itong si Peyton Pritchard with 8 points ang naibigay dito ng 6'1". Dalawang tres ang mga naipasok niya dito pero hindi pa rin patadaig dito si Westbrook habang wala pa dito mga starter dito ng Denver. Another 3 point na naman yan ni Brody at hindi pa yan natatapos sa kanyang moves dahil magandang assist na naibigay niya dito, isang classic na moves. Kumakalawit pa ng rebound dito si Brody dahil yan in control pa rin dito ang Denver. Under 7 minutes mark naman ibinalik na dito si Joker at Murray. At ito mga pare ko ang hirap pa rin bantayan dito si Joker sa ilalim. Maganda na nga ang pagkakadepensa pero naipasok pa rin dito ng 3-time MVP ang kanyang tira. Namamaga pa rin sa 7 points dito ang Denver pero kumakanada pa rin dito ang Boston kung saan dalawang tres ang kinanada dito ng Peyton Pritchard. Literal na talagang shooter ito mga pare ko at hindi na mapigilan mga labaw dito si Nikola Jokic at nakakuha pa dito ng N1 basket. Nagkaroon pa ng agawan dito na bola kahit preseason pa lang. Dumadive pa dito si Murray na agawan pa si Derek White. Matapos naman ng halftime sa score na 56-63. Mahabol pa rin dito ang Celtics. Pagpasok naman sa third quarter, di na pinaglaro dito ang mga starting ng mga bawat kupunan at mga puro second unit na ang mga pinasok. Isa rin sa mga purpose dito para makapagpakitang gilas ang mga bench player ng team. Hindi pa tapos dito sa pagkanada si Westbrook. Well, sa huli, panalo pa rin naman dito ang Boston Celtics. Sa score yan na 107-103. Samantalang, usapang trade naman tayo mga pare ko Sa nakarang araw naman, nagkaroon nga ng trade dito sa pagitan ng New York Knicks at Minnesota. Pero mukhang hindi pa tapos dito ang New York Knicks. Susubukan naman nila makipag-trade dito sa Lakers. At ito nga ang trade na idea, ang naiisip ni Scott B. Robinson. At susubukan nga niya makipag-usap dito kay Rob Pelinka. Sa pamamagitan ng trade na ito ay mukhang lalakas ang depensa dito ng Lakers. Pero pagdating naman sa opensa ay mukhang hihina ng konti dito ang Lakers. Sa pamamagitan na trade na ito ay makukuha ng Lakers itong big man ng New York Knicks na si Mitchell Robinson. Habang makukuha naman dito ng New York Knicks sila Gabe Vincent at Jalen Hood-Schifino. At meron pa itong kasama sa second round pick ng 2025. Well, dalawang guard nga ito kagad ng Lakers ang maitataya. Kahit sabihin pa natin sa second unit pa ito. Sa last season naman nag-average naman dito si Mitchell Robinson 15 points, 6.1 rebounds at 5 blocks per game. Nasa 31 games nga lang ito nakapaglaro sa last season. Sa kadahilan ng injury niya, yan ay sa kanyang kaliwang tuhod dahil yan sa kakagawa na dirty play ni Joel Embiid. Nakapaglaro naman si Mitchell Robinson sa playoffs pero hindi na talaga ito na ibaba dahil sa kanyang injury. Pero ngayon ay mukhang ayos na ito at handa nang sumabak. Wala namang magkakaroon dito ng problema particular dito sa kanyang injury. Ano kaya mang masasabi nyo dito mga pare ko